Isang malaking blessing po na tayo magkakasama ngayong gabi, bagamat sa virtual space nga lamang, pero alam natin na ang Lord naman natin na hindi po nalilimitahan ng time nor even space. So naniniwala po ako na kasama po natin ngayon ang ating Diyos para tayo po'y makapag-worship sa Kanya, makapag-aral po ng Kanyang salita, and of course, lumago po tayo sa Kanyang salita. Tayo po'y magfo-focus ngayon sa ating gagawing pag-aaral ng makapangyarihan at saka encouraging na salita ng Panginoong Yesus mula po sa Book of Matthew chapter 7 verses 7 and 8. Ang mga verses po na ito ay mahalagang bahagi ng Sermon on the Mount ng ating Panginoong Yesus tungkol po sa mga principles of the Kingdom of Heaven. Kaya ang title po ng pag-aaralan natin ngayon ay Pursuing God's Kingdom. Doon po sa Book of Matthew chapter 7 verses 7 to 8 nakasulat nga po, sinabi ni Jesus, "Keep on asking and you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be open to you. For everyone who asks, receives. Everyone who seeks, finds. And to everyone who knocks, the door will be opened." Ang mga verses po nito ay call to action para sa ating mga believers ng Panginoong Yesus. A call to pursue God. Tawag para mapalalim ang ating relasyon sa Kanya at magtiwala sa Kanyang mga pangako. So let's go to point number 1, keep on asking with faith. Sa Matthew 7:7, mula po sa ating teksto, nakasulat po, keep on asking and you will receive what you ask for. Ang unang hakbang po ng instruction ni Jesus ay humingi, to ask. Now, yung Greek word po for ask is aiteo, which implies a deep, humble, and earnest request. Tayo po'y inaanyayahan ni Jesus na lumapit at mag-pray sa Ama, taglay po yung confidence bilang kanyang mga anak. Don't ever forget that. Tayo po'y kanyang mga anak. Kaya dapat tayo po ay hindi nahihiya, hindi po natatakot na lumapit sa ating Diyos na punong-puno naman ng pag-ibig at punong-puno po ng pangunawa sa atin. Now, nakasulat po dun sa Book of James, chapter 4, verses 2b at saka 3, ang ganito. Yet you don't have what you want because you don't ask God for it. And even when you ask, you don't get it because your motives are all wrong. You want only what will give you pleasure. Sa mga verses naman po na ito, inire-remind sa atin ni James, the brother of Jesus, na ang paghingi ay dapat may kasamang tamang attitude ng puso. Napakahalaga po nun. Kapag tayo humingi ng may pananampalataya at kagustuhang iayon ng ating kalooban sa kanyang kalooban, kalooban ng Diyos of course, tayo po'y pumuposisyon para tanggapin ang kanyang blessings. Now, ang tanong, hinihingi ba natin sa Diyos na ang kanyang kalooban ang mangyari sa ating buhay? Another question, ang mga prayers ba natin ay hinuhubog ng pananampalataya, tiwala at pagpapasakop sa Kanya? Maging bold po tayo sa ating prayers at lubos na magtiwala na alam ng ating Ama kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Now, imaginein mo ang isang bata na humihingi sa kanyang magulang ng isang bagay na kailangan niya. Of course, excited po ang magulang na ibigay ito sa kanyang anak. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pag-ibig. Ganon din po ang ating Ama. Ano pa kaya ang pagtugon ng ating Amang nasa langit sa prayers natin na kanyang mga anak? Ang sabi po ni John Piper, and I quote, "Prayer is the open admission that without Christ we can do nothing. And prayer is the turning away from ourselves to God in the confidence that He will provide the help we need." Now let's go to point number 2, keep on seeking His kingdom. Sa Matthew 7, 7b, nakasulat po, keep on seeking and you will find. So, ang ikalawang instruction po ni Jesus is to seek o hanapin. Now, intentional po ito. The word seek in Greek is zeteo, which means to strive after, to search diligently. Seeking implies action. Seeking implies effort and persistence. Ang instruction po ni Jesus ay hanapin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Now, sinabi po sa Book of Matthew, chapter 6, verse 33, si Jesus po nagsasalita, ang sabi niya, "Seek the kingdom of God above all else, and live righteously, and He will give you everything you need." Ang paghahanap po sa kaharian ng Diyos ay nangangahulugan na unahin natin ang kanyang paghahari sa bawat area ng ating buhay. Nangangahulugan din po ito na ipursu natin ang kanyang kalooban, ang kanyang katwiran, at ang kanyang kaluwalhatian.
Sa konteksto po ng Sermon on the Mount, ang paghahanap at pagsasabuhay ng mga prinsipyong itinuro ni Jesus, tulad halimbawa po ng humility, mercy, purity, and love. Ito po'y active pursuit na nagtatransform ng ating character at ina-align po tayo sa kalooban ng ating Diyos. Ang tanong, ano ang hinahanap at inuuna mo sa araw-araw? Ano ang laging laman ng iyong isip? Ang hinahanap mo ba ay ang temporary worldly things o ang hinahanap mo ay ang walang hanggang kayamanan ng kaharian ng ating Diyos? Kapatid kaibigan, ituon po natin lalo na sa taong ito and even beyond ang ating focus at pagsumikapan po nating makamtan ang mga bagay na tunay na mahalaga. Doon po sa Book of Colossians chapter 3 verse 2 nakasulat po, think about the things of heaven, not the things of earth. Saan madalas nakapaling ang ating mga isipan? Saan madalas tayo nakafocus, kapatid kaibigan? Baka nasa mga material things pa rin na alam naman natin na hindi naman talaga tatagal. And sooner than later, maglalaho po ito. Samantalang kung nagfo-focus po tayo sa mga eternal things, things which are in heaven, definitely ito po ay merong eternal consequences. Now, i-consider po natin yung parable of the hidden treasure sa Matthew chapter 13, verse 44. Basahin po natin. The kingdom of heaven is like a treasure that a man discovered hidden in a field. In his excitement, he hid it again and sold everything he owned to get enough money to buy the field. Ang kayamanan sa verse na ito ay sumisimbolo po sa kaharian ng Diyos. Kaya't sulit na sulit, higit pa sa sulit actually, na isuko natin ang lahat, makuha lamang natin ang treasure sa heaven. Ang sabi po ni A.W. Tozer, and I quote, "The man who has God for his treasure has all things in one." Point number 3, keep on knocking with persistence. Sa Matthew chapter 7 verse 7c, nakasulat naman po at sinabi ni Jesus, keep on knocking and the door will be open to you. Finally, ang instruction po sa atin ni Jesus ay patuloy po tayong kumatok. Huwag yung kinatatamaran nating kumatok. Dapat tuloy-tuloy ang pagkatok po natin dahil pagbubuksan tayo ng ating ame. Now, the word knock comes from the Greek word krouo, which suggests continual action. Tuloy-tuloy po. Now, ito po yung nagpapahiwatig ng katiyagaan and of course, determination. Hindi ito pangkaraniwang pagkatok lamang. Hindi ito yung casual tap on the door. Hindi po ito yung kumbaga ay ordinary tap sa door o pagkatok sa pintuan. Kung hindi, determinado at matyagang pagkatok para makapasok. Sa Book of Luke chapter 18 verses 1 to 8, ibinahagi po ni Jesus ang parable tungkol po sa persistent widow na hindi tumigil sa pagdulog dun sa judge hanggang sa ibigay ng judge ang kanyang hinihinging katarungan. Ikinuwento po ito ni Jesus para turuan tayo, hindi lang ang kanyang mga disipulo of old, tayo sa panahon natin ngayon ng kahalagahan ng persistent o matyagang panalangin. Now, nakasulat po sa Book of Luke, chapter 18, verse 8, "But when the Son of Man returns, how many will he find on the earth who have faith?" Yun na napakalaga. Ilang kaya ang masusumpungan ng ating Panginoong Hesus pagbabalik niya dito na merong pananampalataya? Now, kapatid, kaibigan, ang patuloy na pagkatok ay nangangailangan po ng pananampalataya. Nabubuksan ng Diyos, tutugunin ng Diyos ang ating mga kahilingan, bubuksan niyang pinto sa kanyang perfect timing. Nangangailangan din po ito ng patience at tiwala sa plano po ng Diyos. Now, ang question, matyaga ka ba sa iyong prayer o madali kang sumuko? Naway, ma-encourage po tayo to keep on knocking, knowing na naririnig tayo ng Diyos at tutugunin niya tayo ng ayon po sa kanyang wisdom, pag-ibig at timing. Now, imaginein mong kumakatok ka sa pinto ng bahay ng iyong kaibigan. Kumakatok ka dahil alam mo na nasa loob sila ng tahanan. Hindi ka naman kakatok kung alam mong walang tao di ba? Now, matyaga kang kumakatok dahil tiwala kang pagbubuksan ka ng kaibigan mo. Gayun din naman, maaari tayong magtiwala sa Diyos na pagbubuksan niya tayo sa tamang panahon. Ilang ulit ko na pong sinabi, tamang panahon, perfect timing. Napakahalaga nun. Kasi sometimes, atin pong kino-confine ang ating Diyos sa atin pong timing, sa ating orasan. Hindi po pwede yun. Alam ng Diyos kung anong ginagawa niya. Ang kailangan lang natin, maghintay lang po tayo ng tamang timing niya.
And surely, ibibigay niya yung the best niya para sa atin. Huwag tayong magmadali. Doon po sa Matthew chapter 7, verse 8, inilahad po ni Jesus yung pangako. Listen to this, ha? Ang sabi niya, for everyone who asks, receives. Everyone who seeks, finds. And everyone who knocks, the door will be opened. Ang katiyakan po ng pangako ay nakaugat sa karakter po ng Diyos. Tandaan natin yon. Siya po ay tapat, mapagmahal, at very generous sa pagbibigay. Now, ipinapaalala naman po sa atin ng Book of Lamentations chapter 3 verses 22 to 23, the faithful love of the Lord never ends. His mercies never cease. Great is His faithfulness. His mercies begin afresh each morning. Bawat umaga, kapatid kaibigan, nandudon talaga yung katapatan ng ating Panginoon, yung habag niya para sa atin. At hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Atin po yung tatandaang mabuti. Now, ang katapatan po ng Diyos ay nangangahulugan na maaasahan natin at mapagkakatiwalaan natin siya ng lubusan. Kapag tayo po'y patuloy na humihingi, naghahanap at kumakatok, ginagawa po natin ito with confidence in His goodness and grace. Ang sabi po ni Charles Spurgeon, and I quote, whether we like it or not, asking is the rule of the kingdom. If you may have everything by asking in His name, and nothing without asking, I beg you to see how vital prayer is. Lagi po nating tatandaan na si Jesus ang ultimate answer sa atin pong prayers. Sa pamamagitan ng kanya pong sacrifice doon sa cross of Calvary, binuksan niya ang pinto ng kaligtasan. Nireconcile niya tayo sa Ama and secured ang ating place sa kingdom ng ating Ama. Gusto ko po sanang banggitin yung sinabi ni Jesus sa Book of John chapter 14 verse 6. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. Kapatid, kung hihingi tayo sa God the Father, gamitin po natin ang pangalan ni Jesus, which is the name above all names. Sa atin pong pagtatapos, lumapit po tayo sa Diyos and ask boldly. Seek diligently and knock persistently. Let us pursue God with all our hearts habang nagtitiwala sa kanyang mga pangako at katapatan. Tayo po'y mag-pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa iyong salita at sa katiyakan ng iyong mga pangako. Tulungan at turuan niyo po kaming humingi sa iyo at patuloy na humihingi. Hanapin ka at patuloy kang hanapin. Kumatok at patuloy na kumakatok ng may pananampalataya at nagtitiwala sa iyong perfect will. Heavenly Father, may we live lives that glorify you and reflect your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen.